So, the message today is, as He is, so are we in this world. No? The benefits of following Christ. Now, when we were born again, we were united with Christ. No? We do not belong to ourselves anymore. Do you believe that? Nung na-born again ka, hindi mo na pag-aari ang sarili mo. Sabi nga ni Apostol San Pablo, I am a bondservant of Christ. Nabili na ako. Hindi ko na pag-aari ang sarili ko. Have you realized that? Nung na-born again tayo, ourselves do not belong to ourselves anymore. It belongs to God. You are now God's treasured possession. You are God's treasured possession. We do not belong to ourselves anymore. God bought us with a price. We belong to Him already, and we are God's possession. Ano pong sabi ng Apostle Paul sa Galatians chapter 2, verse 20? Basahin po natin. 1, 2, ready, go. So, I am not the one living now. It is Christ living in me. I still live in my body, but I live by faith in the Son of God. He is the one who loved me and gave Himself to save me. Hallelujah. Ang ganda po ba? Basahin niya sa Tagalog para mas malinaw. Basahin natin. 1, 2, ready, go. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Parehas ba tayo ng prinsipyo ni Apostle Paul? Anong sabi niya ulit? I am not the one living now. It is Christ living in me. To every believer who received the Lord Jesus Christ, don't you know that Christ is living in you? Kapag tinanong, nasan si Jesus sa buhay mo? Anong sagot? Anong sagot? Christ is living in me. My body, His life. Oh, hallelujah. Sabi ni Apostle Paul, I still live in my body. I still live in my body. No? But I live by faith in the Son of God. Sabi niya, I am not the one living now. It is Christ living in me. This is the new life in Christ. When you were baptized in water, when you received the Lord Jesus Christ, you received the water baptism, you were buried to your old self. Namatay ka na sa dati mong pagkatao. Kaya ang tawag sa iyo ngayon ay bagong nilalang na. Sabi natin, bagong nilalang na. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if any man be in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things are becoming new. And you are God's treasured possession. You were bought with a price. Binili tayo ng Diyos. Mahal. Sabi natin, mahal. Mahal ang pinangbayad ng Lord. Para bilhin tayo. Alam niyo ba sa wedding, ang ibig sabihin ng aras na ibinibigay ng pastor doon sa lalaki at ibinibigay doon sa babae, ang ibig sabihin nun, mula sa araw na yon na sila'y kinakasal, nag-iisang dibdib sila, na-purchase na ng lalaki yung babae. Do you get the meaning of that? The woman or the bride has been purchased through that gesture. Yung sabi sa Book of Corinthians, yung babae, yung katawan niya, hindi niya na pag-aari na nung asawa niyang lalaki. Pag-aari na nung, ano nga po yun? Banang ba yun? Bana. Pag-aari lang nung bana, yung asawa. Sabi ni Apostol San Pablo sa Book of Corinthians, right? Kaya sabi, huwag niyong pagkaita ng isa't isa. Sabi naman dun sa lalaki, no, yung katawan mo, hindi mo na pag-aari na yan, mayroong kapangyarihan na dyan, yung asawa mo. Naintindihan po ba natin yan? So this is about the unity, the wonderful union with the Christ and the believers. When you unite yourself with Christ, you were bought by God. Like a bride that was bought by the groom.
during the wedding. Amen? Kaya sinasabi, simula ngayon, ikaw ay pag-aari na ng iyong asawa, ng iyong bana. Ikaw ay pag-aari na, nabili ka na, at sa kanya ka naaasa. Di ba napakaganda niyang figure na yan, yung example na yan. Sa wedding, di man lang naiintindihan kadalasan ng mga kinakasal, pero merong kaugnayan yan dun sa relasyon ng iglesia sa ating Panginoon. We are the bride of Christ. He is the groom, and we were bought with a price. And the covenant God has spoken and has given us, He will not break it. Because God is a covenant keeper. That's why we're still alive until now. Because God keeps His promises. We were purchased by the blood of the Lamb. And that is the highest currency in the spiritual realm. Glory Jesus. You understand what I mean? Yan po ang pinakamataas na pambili sa spiritual realm. The blood of Jesus. Not the blood of animals. The blood of the Son of God Himself. Because in His blood, nandun sa dugo ng Panginoon Kristo yung kanyang buhay. Kaya ang pinambili sa atin, yung dugo niya, yung buhay niya mismo. Kaya kung sinasabi mo, ikaw ay kay Kristo na, nabili ka na ng Diyos. Ang sabi sa 1 Corinthians 6:19-20, you should know that your body is a temple for the Holy Spirit that you receive from God and that lives in you. You don't own yourselves. God paid a very high price to make you His. So honor God with your body. God paid a very high price to make you His. Pwede nyo ba sabihin sa sarili nyo, pag-aari na ako ng Diyos? Hallelujah. Pwede ba natin i-internalize yung pag-aari na ako ng Diyos? Kaya ang sabi ng Panginoon, honor God with your body. Huwag kung ano-anong ginagawa natin sa katawan natin. Huwag yung pinatatatuan natin, pinapasingsingan natin sa ilong, pinapasingsingan natin. Maraming maraming hikaw. Ba't ba singsing sinasabi ko? Maraming hikaw sa tenga. No? Nagpapalagay pa minsan, hindi, Pastor, Christian naman. Lion of Judah. Nangatwirang ka pa. Hallelujah. Di ba? Well, kung hindi ka pa born again, nung nagpatato ka, it's all right. Kasi hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. And you belong to the devil by that time. Amen po ba? Pero kung Kristiyano ko na, alam mo ng katotohanan, alam mong 1 Corinthians chapter 6, verse 19-20, honor God with your body. Because your body is a temple of the Holy Spirit. Hindi lang po pagpapatato ito. Lahat ng kahalayan, karumal-dumal na ginagawa natin sa ating katawan, nagkakasala tayo sa katawan mismo natin, na katawan na rin ni Kristo. Kaya yung pangangalunya, pakikiapid, fornication, all of this perversion, you're sinning against your body and you're sinning against God because your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and you were bought with a price. Ang sabi po doon, God paid a very high price to make you His. If you are claiming that you are a child of God, please honor God with your body. Because your body is the temple of the Holy Spirit. And that Holy Spirit is the down payment, the guarantee that in the future, you will be with God forever. Down payment. Ganon na niguro ang Diyos about sa atin. Nag-down na kaagad siya. Di ba kapag ikaw meron kang ipapabook, like yung anniversary natin, hindi pa final, hindi pa tayo nagda-down eh. Pero pag nag-down ka na, hallelujah, hindi na pencil book yon, pentel pen book na yon. Okay? Kapag may binibili kang isang property, di ba? Kapag meron ka ng earnest money, nag-down ka na. Hallelujah. Good as sold na yon. The Holy Spirit is the down payment of God. Na dinown payment niya. Hindi ba tayo masaya doon, mga kapatid? Sigurado tayo, we were purchased by God.
there is a down payment given already by the Lord. And that's the Holy Spirit. And you know what? The Holy Spirit is the most sensitive among the Trinity. Ang sabi ni Lord Jesus, if you commit sin to the Father, you will forgive it. If you commit sin to the Son, you will forgive it. But those who commit blasphemy against the Holy Spirit will never be forgiven. But that's a strong word. Amen po ba? So, the Lord is just telling us, no? God has given us the Holy Spirit. And the Holy Spirit is in us. We are the temple of the Holy Spirit. You can talk to the Holy Spirit anytime. The Holy Spirit can talk to every believer any time of the day. And I tell you this, based on my experience, the Holy Spirit is the most talkative person in the Trinity. You always want to say, okay, go there. Oh, stop. And then, okay, or just pray for this. Okay, call this and text this like that, like this. Okay, don't do this and do that. If you are sensitive, you have an intimate relationship with the Holy Spirit, you will enjoy your life. Sabi mo, ang sarap talaga na may kasama. At talagang ginagabayan mo kami kung kailangan namin gawin to o hindi namin kailangan gawin to. Pati nga isusuot mo eh. If a person has intimate relationship with the Holy Spirit will tell you, hop, pupunta ka sa church yan, di ba? Bakit ganyan ang suot mo? Ang baba. Ay, ang baba. Di ba? Pupunta ba sa church yun? Di ba? No? Ang taas. No? Ang nipis. That's why in Corinthians, sabi, yung mga babae, yung mga buhok nyo, ganyan yan. Isa lang na may ibig sabihin nun eh. Di ba? Your head is the crowning glory. Sabi nun ni Apostle Paul. Isa lang ibig sabihin nun. Pag pupunta ka sa panambahan ng Panginoon, igalang mo naman ang Diyos. Amen po ba? Maging maayos kung ano ang karapat dapat sa harapan ng Panginoon, yun ang dapat nating maging gayak. Kung babae kang nilikha ng Panginoon, magpakababae ko, yung kasuotan na marangal ng isang babae, kasuotan mo. Para ma-identify ka as a female. Ganon din naman yung lalaki. Amen po ba? Because these days, no, let's go back to the word of the Lord. Let's go back to the word of the Lord. This will really lead us to sanctification, and the Lord will be pleased. Yes, God is a gracious God. God is full of grace and mercy. But don't forget, God is a king. God is a judge. That's why He deserved to be honored. Kapag kayo ba pupunta sa kaharian, halimbawa pupunta kayo sa Inglaterra, no? Inimbitahan kayo ng hari o ng reyna. 'Di ba? It's a royal assembly, it's a royal meeting with the royal family. At nabigyan ka ng pagkakataon na isa ka sa mga imbitado. Dadating ka ba doon Dadating ka ba doon? Tao lang na hari 'yun. Amen po ba? Ba't ba ako napunta dito? Kasi gusto ng Panginoon, igalang natin ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay natin. To present ourselves. Kaya hindi bagay sa mga anak ng Diyos ang mahalay tignan. You understand what I mean? Kaya sabi, do not love the world, neither the things that are in the world. For everything that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. 1 John chapter 2. Ano ba sabi sa Romans chapter 12, verse 2? Do not be conformed any longer to the pattern of this world. Huwag na kayo makiayon, makiuso sa takbo ng mundong ito. Magbago na kayo ng takbo ng inyong pag-iisip. But be transformed by the renewing of your mind. So that you may know what's the will of God. I tell you, will enjoy fellowshipping with the Lord. You will know the will of the Lord if you read the Bible. There's a lot of instructions from God. So ano sabi sa Tagalog sa unang Korinto chapter 6 verse 19 to 20? Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng Espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos.
Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Yung bang pag tinignan ka ng iba, hindi magkakasala ang iba. Pag tinignan ka, kundi mapaparangalan ang Panginoon sa pamagitan ng pagtingin sa iyo. Alright, because Christ is in us, we are like Jesus in this world. Can you repeat this after me? Because Christ is in us, we are like Jesus in this world. Dahil si Jesus ay namumuhay sa atin para tayong mga si Kristo sa mundong ito. We are little Christ in this world. Amen po ba? Because the Holy Spirit is living inside of us. We are God's emissary, ambassador, representative. We are children of God walking on this earth. Sabihin natin, Christ is in us. Ulitin natin, Christ is in us. Ang sabi sa Colossians 1:27, God decided to let His people know just how rich and glorious the truth is. The secret truth, which is for all people, is that Christ lives in you. Christ lives in you. His people, He is our hope for glory. Colossians chapter 1, verse 27. Sa Tagalog, anong sabi? Nais ng Diyos na ihag sa atin ang dakilat kamangha-mangha niyang plano para sa lahat ng tao. At ito ang lihim na plano. Ito po yung lihim na plano, ngayon hindi na lihim. Anong sabi dito? Si Kristo ay sumasa inyo at ito ang basihan ng pag-asa ninyo na inyong makakaptan ang napakabuting kalagayan sa hinaharap. Ano po ang lihim na plano? Si Kristo ay nasa inyo. Ngayon, hindi na to lihim. Hinayag na. Hallelujah. If any man is in Christ, Christ is living in you. Christ is living in me. That's why wherever you are, you're not alone. Christ is with you. Kaya sinabi sa Hebrews 13 verse 5, I will never leave you, I will never forsake you, because I am in you. And my name is Emmanuel, meaning God is with us. Ano ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 17? We are like Jesus in this world. Sabi nga po natin, we are like Jesus in this world. Katulad tayo ni Jesus sa mundong ito. Salamat na lang, maraming Junior Jesus. Hallelujah. Maraming kapatid si Jesus sa mundong ito na nandito pa. Kaya I tell you this, not on our watch. Sabi mo sa katabi mo, not on our watch. Hallelujah. I believe that even a single or a group of few believers can transform a nation through their submission in the divine council. Do you get what I mean? Hallelujah. If you know your identity and the power of God that's given to you in the divine council, few people can transform a nation. Hey! Basta may taga yes, Lord, na alam niya yung kanyang authority in the council of heaven. Because in this world, we are like Jesus. 1 John chapter 4, verse 17, if God's love is made perfect in us, we can be without fear on the day when God judges the world. We will be without fear. Because in this world, we are like Jesus. Because in this world, we are like Jesus. Have you realized that? Kaya wherever you go, wherever you walk, God is walking on that place. Mapalad po yung mga nilalakaran ko araw-araw kasi sabi ng Panginoon sa akin, lahat ng lalakaran mo, lalakaran ko. Yes, that's true, Lord. Because in this world, I am like Jesus. And Jesus is living in me. Hallelujah. Do you know when you walk, the Lord walks also? Do you know that when you lay your hands, the Lord lay His hands also? Do you know that when you speak the powerful word of the Lord, is the Lord, hallelujah, His Spirit is backing up the power of your declaration. That's why miracles happen. That's why there's a change in the atmosphere. Ito po ang dapat na re-realize na ng mga Kristiyano sa mga oras na ito. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka chicken. You are an eagle Christian. Amen? Tayo po ay nilikha ng Panginoon sa ganitong kalagayan.
Anong sabi po sa Tagalog? Unang 1:4-17, sa ganitong parang naging ganap ang pag-ibig sa atin. Kaya panatag tayo sa pagdating ng araw ng paghukom dahil ang pamumuhay natin dito sa mundo ay tulad ng kay Kristo. Kapag ikaw pala ay namumuhay sa mundo ng pamumuhay mo ay tulad kay Kristo, wala kang takot sa hinaharap. Wala kang takot anumang mangyari sa mundong ito, anumang mabalitaan mo, may ganito na, may ganun na nangyayari. Walang katakot-takot. Amen po ba? Panatag ka, meron kang kapayapaan dahil alam mo na si Kristo ay namumuhay sa iyo. And I believe even those Christians in the first century church that were martyred, they were not afraid to face martyrdom. Because the life of Christ is so alive in them. They're not even afraid of losing money, losing properties, losing their job, losing the favor from the government. They're not afraid. Why? Because kapag ganap sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, walang takot na makakapanahig sa inyo. Because perfect love casts out fear. Actually, ang kasunod sa 1 John 4:17 is 1 John 4:18 na eh. Pero sa verse 17 ang sabi dito, because in this world, we are like Jesus. And perfect love, sabi doon, there is no fear in love. Because perfect love casts out fear. Hindi ko na nilagay doon. Pero it's in the following verse. Okay? Now, the Jesus in us is both the lion and the lamb. No? The Jesus in us is both the lion and the lamb. So pag tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, si Jesus na nasa atin, siya yung tupa, maamong tupa, pero wag ka. Siya rin yung mabangis na layon. Hallelujah. So ang mga tunay na Kristiyano, merong ganitong character. Hallelujah. Merong character of being a lamb, pero merong character of being a lion. Thank you, Jesus. So as a lamb, he is meek. He is meek. No? Maamo. No? And as a lamb, he sacrificed himself for us. He's the Lamb of God that took away the sins of the world. And he is a redeemer. As a lamb, he is our redeemer. Siya yung tumubo sa atin, sa ating mga kasalanan. And as a lamb, he is blameless. He is blameless. He is sinless, spotless, without blemish. He is pure and holy as a lamb. At ito rin po ang inaasahan ng Diyos na magiging buhay ng kanyang mga anak. If Christ is living in us, we should be living a life that is meek, sacrifice our lives for other people. Hallelujah. Be used by God for the redemption of other people. Let's live a life that is blameless, sinless, spotless, without blemish, pure and holy. Could that be possible? Yes, you're being changed from glory to glory by the Lord. Kailangan mo lang laging nagpapawash ng water of the Word of God. Lagi, araw-araw. Ilang beses kayo maligo sa isang linggo, mga kapatid? Sino dito naliligo araw-araw? Taas ang kamay. Sino dito naliligo isang beses lang isang linggo? Taas ang kamay. Huwag magtaas ang kamay. Hallelujah. Kung paano po naglilinis tayo ng katawan natin araw-araw, mga kapatid, ganun din po ang paghuhugas ng ating spirito at kaluluwa. Araw-araw po. At ano po ang paghugas? Anong panghugas? The word of the Lord, Ephesians chapter 5, that you may sanctify them by the washing of the word. Of the word. Kada ikaw ay nagbabasa, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, nangungusap ang Diyos sa iyo, sinusunod mo ang salita ng Panginoon, nahuhugasan ng buhay natin. Hindi ka na nananatiling dating gano'n. Nababago ka araw-araw. Makakanta mo na, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Noon, bukas at kailanman, pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Hindi alam yun? Ako na nakakalam. Tsaka si Pastor Alisa kami. Sorry Minsan updating kayo sa mga lumang kanta. Okay. Ano 1997 yata ang kanta na yan. 1997, 1998, mga ganyan yan. Okay? Binabago mo ako araw-araw. Kaya, ang gandang kanta niya na.
Paghugas ng pinggan, no? Binabago mo ako. Pag nagtututbrush ka, di ba? Sino sa inyo kayang sumipol habang nagtututbrush? Di ba? Ako, hindi ko kaya eh. Pero yung iba kaya. Di ba? Talent yun. Kasi pag masaya ka, lagi kang merong awit sa Panginoon. Di ba? Hindi yung araw... Hindi bagay sa mga Kristiyano kada pagising mo sa umaga. Wala na naman pera. Wala naman tayo kukuha ng Panginoon. Hindi bagay sa Kristiyano. Ang bagay sa Kristiyano, pagising mo, binabago mo ako araw-araw. May pasayaw-sayaw ka pa, di ba? Tapos, toothbrush na. Talent yan eh. So, ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid, para tayong mga tupa. Because the Jesus living in us is both the lion and the lamb. So let's just be meek like Christ. Sabi doon sa Philippians chapter 2 verse 8, whatever you do, don't let selfishness or pride be your guide. Be humble. Everybody say, be humble. And honor others more than yourselves. Alam niyo, masaya ang buhay ng isang taong mapagpakumbaba. Masaya po. Kesa doon sa isang tao na punong-puno ng ere. Punong-puno ng pagmamataas. Punong-puno ng gustong maraming patunayan sa buhay. Ang hirap ng ganong tao. Kasi kinukulong mo yung sarili mo because of your pride. At marami ka nakakaaway dahil sa pagmamataas. At umiliit ang mundo mo kapag marami kang kaaway dahil sa iyong kayabangan. Alright? Pero kapag ikay namumuhay na may kapakumbabaan, masaya kang tao. Amen! Dahil malinis ang puso mo at ang kagandahan pa doon, no? The meek shall inherit the earth. Sabi mo sa katabi mo, the meek shall inherit the earth. Alam niyo po ba na pinamanin ng Diyos ang mundong ito para sa mga anak niya? Matthew chapter 5 says, the meek shall inherit the earth. The proud has no inheritance. Because God resisted the proud, but He gives grace to the humble. Ano bang sabi sa Philippians chapter 2 verse 3, huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabutang iba kaysa sa inyo. Makikita nyo ang mga tao na merong lamb attitude, no? Yung parang tupa na maamo. Kapag may nagsasalitang iba, pinapabayaan lang matapos. Amen po ba? Amen. Hindi yung pag may nagkikwento, alam mo, nagpunta kami sa ganitong lugar nung grabe. Ay, wala yan sa lolo ko, di ba? Di ba? Yung lolo ko, tinawid yung mula Hawaii hanggang Pacific Ocean. Yung mga ganun ba? Sumagot namang isa, mahina ang mga lolo nyo. Alam niyo yung mga ganun, no? Mararamdaman mo ang isang tao na mapagpakumbaba, hinahayaan niya lang yung iba. Ino-honor nila, hindi yung, hindi ganyan. That's not the way to do it. Let me show it to you. No? Tapos pag sinabi mo na, alam mo kung sino pinaka-humble sa church na ito? Ako. Ako ang pinaka-humble sa church na ito. Meron pa, ako. Jewish pa dating, ako. Ako ang pinaka-humble sa church na ito. Eh di ikaw na nga, ikaw na pinakamayabang, ibig sabihin. So, ang sabi dito, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Philippians chapter 2 verse 3. So, ang Panginoon, ipinakita niya yung kanyang papakumbaba. He humbled Himself. He accepted all of this humiliation. No, He suffered the death. Yung pinaka-brutal death, pinanakakahiyang kamatayan, that was the death on the cross. To show Himself meek. Because the meek shall inherit the earth. Amen po ba? Glory to Jesus. But He did not remain to be a lamb. He is also
the Lion of the tribe of Judah. And as a lion, the lion would always exercise his authority. That's why as people, as Christians, kung saan si Kristo ay namumuhay sa atin, no? Let us also exercise the authority that Christ has given upon us, no? To display His power. Ano sabi sa Mark 16:17? And the people who believe will be able to do these things as proof. They will use my name to force demons out of people. Whoa, what wonderful power is this? They will use my name to force demons out of people. Meaning to say, they will cast out demons in my name. I love that power. Meek ka nga. No, humble ka. Hindi mapapansin. Pero kapag nandyan ang kaaway, pagtayo mo at may demonyo, nare-recognize ng demonyo yung kapangyarihan ni Kristo na nasa iyo. Amen! Hallelujah! Alam ng demonyo kung sino may authority. Yun, yung nakaupo sa sulok, na hindi umiimik, na pinababayaan ng lahat na dumaldal. Yun talaga ang may kapangyarihan. Napaka-humble, pero wag mong patayuin yan sa harapan ko, kaya akong patalsikin yan. Ganyan ang tingin ng mga demonyo sa mga tunay na Kristiyano na may kababaang loob, pero alam gamitin ang authority ni Jesus. Hallelujah! You don't have to brag about the power of God. The spiritual realm understand the power of God on every genuine believer. You can cast out demons in Jesus' name. You will speak in languages they never learned. If they pick up snakes or drink any potion, they will not be hurt. They will lay their hands on the sick people and they will get well. Well, this is the authority of Christ in us. This is the authority of Christ in us. Ano sabi sa Tagalog? Marcos 16:17 hanggang 18. At ito, mga palatandaan makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Magsasalita sila sa ibang mga wika. Kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom na anumang laso na hindi sila mapapahamak at gagaling ang mga may sakit. Napapatungan nila ng kanilang mga kamay. Glory to Jesus. So this power has been given to every believer so that we may boldly declare our God is alive. Katulad ng kunento ko sa inyo kahapon. Sino mga nandito kahapon sa MPDC natin? Hallelujah. Itong si Tommy Lee Osborne, si T.L. Osborne, no? Nag-mission sila sa India. It seems like their mission is a failure because very few results. And then one day, they attended a conference or a meeting with the lady evangelist, and they learned that 3 things. You will know Jesus through the word of the Lord. Kasi pag di ka nagbabasa ng word of the Lord, hindi mo makilala si Jesus. Amen po ba? Number 2, you will know Jesus through other people na mga ginagamit ng Panginoon. Men and women of God who walked the Christ-like life. Okay? In Christ-likeness. You will know them. They are your patterns. Amen po ba? Kaya sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. And number 3, you will know Jesus through yourself. Amen po ba? Papakilala ni Lord siya sa iyo sa pamamagitan ng buhay mo mismo. So, they attended a healing crusade of a great evangelist in the US, a tent meeting. And then sabi ng great evangelist, meron tinawag na bingi nung pinanganak. Hindi talaga nakakarinig. Both ears. Ang sabi nung great evangelist, this lady has a demon, a deaf and dumb spirit. And I want you to close your eyes, bow down your head, and pray. Let's pray for her. Ito si T.L. Osborne, yumuko daw, pero hindi pumikit. Tumingin na ganyan. Kasi niya makita ko anong ginagawa ng great evangelist. Kung anong gagawin. Ang ginawa ni evangelist, nilagay yung daliri sa tenga, at ang sabi, in the name of Jesus, whose I am and whom I serve, I command the deaf and dumb spirit be gone in Jesus' name. And immediately, the ears were opened. Gumaling ang bingi nakarinig. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kitang-kita ni T.L. Osborne kung ano yung ginawa, kung ano yung sinabi. Tapos, ang sabi ng Lord daw sa kanya, sabi niya, kung anong ginawa ko dun sa great evangelist, kaya ko rin gawin sa'yo, manampalataya ka lang. So, bumalik sila sa India.
Balik sila sa India. Doon sa India po ay magpipreach sila ng Word of God. May dala silang Black Bible na merong gold edge. Ang sabi ng mga nasa India, meron din kami ganyan, black din, tsaka gold edge, yung Quran namin. Sabi niya, paano ko makukonvince itong mga to? Meron din silang pinaniniwalaang iba. Di ba? Meron din silang libro. Sabi ng Lord sa kanya, ganito na lang gawin natin. Kumuha kayo ng 10 bingi. Dalhin nyo dito. At diyan kayo sa paligid. 10 bingi po. Alam mo, ginawa po ni T.L. Osborne, kung ano yung nakita niya doon sa Great Evangelist, ginawa niya as is na as is. Dilagay niya yung daliri sa tenga, tapos sinabi niya, in the name of Jesus Christ whose I am and whom I serve, deaf and dumb spirit, be gone in Jesus' name. Lahat po yung 10 bingi nakarinig. Hallelujah. So that's an impartation. Amen po ba? And that's the power of God on every believer. Because God is no respecter of person. Kung ginawa ng Lord sa Kanya, magagawa rin ng Lord sa atin. Hindi lang po yung gaya-gaya system. Because that person, the great evangelist, has the Holy Spirit, and that same Holy Spirit is also operating in us. Nakukuha niyo po ba yung message ng Lord? Glory to Jesus. Beginning that night, ang dami na po na na-evangelize. So hundreds of thousands. And then going to many places, healing the sick. Kaya ginawa nila doon sa kanilang isang room doon sa US, no, merong isang mas malaking room dito. Kada merong gagaling na nakasaklay o may wheelchair o may braces, kumuha sila ng souvenir. Kahit dalawa lang, bawat lugar. Pero thousands are being healed. Dito sa lugar na ito, sa city na ito, 2 saklay, 2 wheelchair, 2 braces, uuwi nila doon sa kanila. Para meron lang souvenir. Alam niyo, pag testimony, no? Testimony, patotoo, na talaga nagpagaling ang Panginoon. Pag pinuntahan niyo raw yung room na yun, punong-puno po, wala po kayong malalakaran sa dami ng saklay, wheelchair, braces, lahat ng mga evidence of healing. Ganun po kamakapangyarihan ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus. Now, this is high time for all of us to exercise the power of the Lion of the tribe of Judah. Sino ang gagamitin? Sabi mo sa katabi mo, tayo. Sabi sa katabi mo, ikaw at ako. Huwag ka na magturo, tayo. Amen. This is the Christ in us. Do you believe? All right. And isa pa po ang maganda, no? Na benefit of being in Christ. We are joint heirs with Christ. Tayo po ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, eredera ka, eredero ka. Sabi mo kung babae, eredera ka. Kung lalaki, eredero ka. Mga tagapagmana po tayo. Sabi sa Romans 8:17, if we are His children, then we are His heirs also. Heirs of God and fellow heirs with Christ, sharing His spiritual blessing and inheritance. If indeed we share in His suffering, so that we may also share in His glory. Sa Tagalog po, Roma 8:17, at bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos. At kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Woo! Hallelujah! Amen! We have nothing but we possess everything. That's what the Apostle Paul said. Amen po ba? We own nothing but we possess everything. Huwag kang mag-alala. Wala ka mga, anong tawag dito? Nakikitira ka man sa bahay pansamantala ngayon. The meek shall inherit the earth. Who owns the earth and everything therein? The Lord. The earth is the Lord's and the fullness thereof. And who is this Lord? Tabi mo sa katabi mo, Daddy ko lang naman siya. Hallelujah. Woo! Glory to Jesus. So lahat yung mga nakikita nyo na yan sa paligid, pansamantala lang nilang pag-aari yan. Ang totoong pamamanahan yan, tayo. Hallelujah!
Are you encouraged? So get rid of the poverty mentality. Amen po ba? You have a rich dad. Glory! Amen! The Bible says, Matthew chapter 5 verse 5, great blessings belong to those who are humble. They will be given the land God promised. Blessed are the pure in heart, or blessed are the meek, because the meek shall inherit the earth. Ano pa po? Last na po ito mga kapatid. Are you getting some teachings here? Are you being encouraged here? Kasi tinuturo sa atin ng Panginoon dito, hindi yung kawawa tayo, mahina tayo, ang lakas ng dyablo, grabe ang ginawa sa akin ni Satanas. Hindi po ganun ang mensahe dito mga kapatid. Amen po ba? Ang mensahe ng Panginoon, you are more than a conqueror. You are victorious in Christ. Well, indeed, you shall reign on earth with Jesus. Ano sabi sa Revelation chapter 5 verse 10? You made them to be a kingdom and to be priests for our God. And they will rule on the... Ano ibig sabihin ng rule? Maghahari. Kasama ka sa mamumuno. Saan? Sa langit po ba? Saan daw po? Sa earth. So kasama ka sa royal family. Whoa! Hallelujah! Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, kasama tayo sa royal family? Oh, we are a kingdom. We belong to the kingdom of priests. Ibig sabihin, king priests po tayo. Now, what do we do to get these benefits? Ayan na, dito na tayo sa dulo. Paano ba matatanggap itong mga sinasabi ko ng mga benepisyo or benefits of being in Christ? Okay? Kailangan maging kaisa ka ng Panginoong Jesucristo. So, isa-isa natin yung mga benefits of being in Christ. Number 1, if you are in Christ, you are God's possession. 1 Corinthians chapter 6, verse 19. If you are in Christ, you are God's possession. Number 2, if you're in Christ, you are like Jesus in this world. Wow, hallelujah. 1 John chapter 4, verse 17. Number 3, if you are in Christ, you are joint heirs with Christ. Kasama tayong pamamanahan ng Diyos, kasama ni Kristo, Romans 8:17. And number 4, if you are in Christ, we are king priests in Christ. Tayo ay mga hari at pari na kasama ni Kristo na maghahari sa mundong ito, sabi ng Revelation chapter 5, verse 10. Amen? Hallelujah. God is awesome here. Amen po ba? Sige, dyan lang muna yan. Dyan lang muna yan. Hallelujah. At para meron tayong mga notes and pointers. Napakagandang mga benepisyo yan, mga kapatid, no? Bili mo para sabihin ng Diyos, aking ka, nabili na kita. Malaki yung pinambayad ko sa'yo. Amen? 1 Corinthians 6:19, pag-aari na tayo ng Diyos. At dahil ikay pag-aari ng Diyos, ikaw ay katulad na ni Kristo habang lumalakad dito sa mundong ito. 1 John chapter 4, verse 17, wherever you go, wherever you set your foot or apakan mo, inaapakan din ng Panginoon kasi nandun siya sa iyo. Amen po ba? And number 3, we are joint heirs with Christ. Tayo ay mga kasama ni Kristo na tagapagmana. At pang-apat po, we are king priests in Christ. Revelation 5. Ngayon, paano po natin matatanggap yan? Para sa kaalaman po ng lahat, kailangan po natin makipag-isa kay Kristo. At paano ka makikipag-isa kay Kristo? Dalawa lang po ang kaparaanan. There are 2 ways to be saved. 2 ways to be redeemed. 2 ways to be justified. Number 1, believe. Everybody say believe. And number 2, confess. Number 2, confess. This is a very easy way to be saved. Number 1, believe. Number 2, confess. Well, where you see that? Romans chapter 10, verse 10. Yes, we believe in Jesus deep in our hearts. And so we are made right with God. And we openly say, everybody say, meaning to say confess or declare. We openly say that we believe in Him. And so we are saved. Ang sabi sa Tagalog, sapagkat tinuturing ng Diyos na matuwid ang mga taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Hallelujah. So believe and confess.
We're done. Hallelujah. Thank you. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Let's all arise. Father God, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, we just want to thank you, Lord, for giving us revelation that will bring about our transformation. Not just information, Lord. Not just head knowledge, Lord. But real revelation from your word. Kung sino kami, ang identity namin kapag kami nakipag-isa sa iyo, O Panginoong Hesukristo. Kaya dalangin ko, Ama, lahat po ng taong nandito at ang lahat po ng tao na nag-join sa online worship, makatanggap din ng mga benepisyo na ito. Benefits of being in Christ, Lord. Maranasan ng bawat isa sa amin ang buhay na iyong iniaalay. This new life in Christ na nais mo na maging bagong buhay ng lahat ng tao. Mga kapatid, mga minamahal, kung kayo po ay nais nyo, particularly dun sa mga audience natin sa online, if you want to receive these benefits of being in Christ, may I encourage you to just close your eyes and pray right now. And I encourage you to believe on the Lord Jesus. Believe, manampalataya po kayo sa ating Panginoong Hesukristo na siya ang anak ng Diyos na nagkataong tao, namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Siya ang tagapagligtas. Siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan sa libutan. Manampalataya po tayo na ang kamatayan ni Kristo sa krus ay para sa atin. Para tayo iligtas sa tiyak na kapahamakan. Just believe on the Lord Jesus Christ. Believe that Jesus is the Son of God. 1 John chapter 4 verse 15 says, if you will confess and acknowledge that Jesus is the Son of God, God lives in you and you will live in God. 1 John chapter 4 verse 15. Now believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. You will be saved. Now, number 2, you have to confess. Kailangan mong sabihin, kailangan mong salitain, kailangan mong ideklara, lumabas sa bibig mo, nananampalataya ka sa Panginoon. Na sinasabi mong si Jesus na ang iyong Panginoon. Si Jesus na ang iyong Diyos, ang iyong tagapagligtas. Can you just follow me with this simple prayer right now? Just close your eyes, bow down your head right now, and lift up your hands to the Lord. Sabihin mo, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God who died on the cross for my sins. I admit that I am a sinner and I need a Savior. Forgive me from all my sins. I confess my sins to you. I repent and I renounce of all my sins. Wash me, Lord Jesus, by your precious blood. And I believe in you. And I receive you in my heart, in my life, to be my Lord, my Savior, and my God. I surrender my life to you, Lord Jesus. I declare Jesus Christ, the Son of the living God, is the Lord over my life. I believe, I am forgiven, and I am saved. I am born again. And I receive all the benefits, all of these benefits that has been discussed of being in Christ. I am a child of God. I am God's treasured possession. I am like Jesus in this earth. I am an heir with Christ. I am an heir of God in Christ. And I am a king priest in Christ. And I will rule and reign on earth with Christ. In Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. If you prayed that prayer, I believe in my heart you have received the message of the Lord and the blessings of God for each and every one of us.